Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soc-Sergeant sa ngalan ni Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan. Ako po si Oliver Rivera at ito ang programang Performing and Informing. Alamin po natin ang mga latest development programs, projects, and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. And we have with us today ang ating guest mula sa Agricultural Training Institute RTC-12, ang OIC Center Director, Sir Jesse Beldia. Sir, good morning. Ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Good morning, Oliver. Good morning po sa mga nakikinig at nanonood sa ating program. Opo. Sir, pag-uusapan po natin in this episode ang inyong programa on para po sa ating mga kabataan or sa youth. But before that, sir, ano po yung meron pong parang mantra si ATI na leads? Ano po yung ibig sabihin po nitong leads? Oo, Oliver, totoo yun. Meron kaming parang acronym nitong leads. Ang ibig sabihin po niyan, sa L, ibig sabihin learn. Yeah. Ang E naman ay exhibit, advice sa A, at saka disseminate sa letter D. At saka S, support. Siyempre, unang-una yung learn kasi ang trabaho natin ay nagbibigay ng mga pagsasanay o training sa ating mga kliyente. At yan na nga po, ang ibig sabihin ng learn, capability building. Yes. So, yun yung pinaka, Core. Yeah. main concern namin, yung pagbibigay ng mga training. Itong E naman sa exhibit, kaya nga meron kaming mga mga model farms. Okay. At yan ay nire-representa in particular ng ating mga LSA o Learning Site for Agriculture na marami po tayo rito sa Region 12 Pasmar. At doon matututo yung ating mga participants, makita nila at siyempre makasagawa din sila ng actual na mga hands-on tungkol doon sa kanilang pinag-aaralan. At sa advice naman, meron kasi kaming sa tawag dyan namin yung FCC, yung Farmers Contact Center. Ano mang katanungan ng ating mga kliyente, pwede po nilang doon idaan. At yung atin pong mga nakaman doon sa ating FCC, in particular sa Central Office, sila po ay handang tugunan or answeran po yung kanilang mga katanungan. May mga naka-assign po mga tao doon at nakalink po yan sa ating mga subject matter specialist na kung saan yung answer po doon tungkol sa kanilang tinatanong ay ibabalik po sa kanila yung answer na kailangan nila. At yung disseminate, it's more on the knowledge product and services that we have in ATI. IEC materials. Yung mga IEC, isa na yon sa mga pinamimigay natin sa kanila. Kasi alam mo, pag uwi nila, mayroon mas magandang pag uwi nila, may ma-review sila. Yung ating mga handouts na pinamimigay o mga babasahin na ang loob noon ay tungkol doon sa mga pinag-aralan nila doon sa face-to-face na pagsasanay. At siyempre, may mga support din tayo. At lalo na kung mga skills training, yung kailangan nilang mga, halimbawa, mga farm tools, namimigay din kami na yung mga basic lang. Pero other agencies can also help, like the DARFO. If they need such support, extension support, we can also ask the ARFO to help us provide those little support that they need. Sir Jess, pag-uusapan po natin ngayon sa episode na to yung ATI's youth programs. Particular po sa ating mga kabataan or youth sector natin. Ano yung mga challenges natin in terms naman po dun sa agriculture sector? Oo, naging common knowledge na yung medyo kunti na lang yung mga kabataan na nai-involve sa agriculture. At even sa mga universities, sa mga paaralan, pangkolehiyo, ay ilan na lamang ang nag-enroll sa agriculture. Yes. Kasi nga parang ang ating mga kabataan ay hindi na para bagang sa sitwasyon ng ating mga farmers kasi parang hindi na encouraging yung you stay as a farmer. That's a reality, sir. Oo, yung kasi nga
Dahil nga siguro dahil sa ano rin, sa sitwasyon ng ating mga farmers ngayon na kung saan ang kanilang pag-aaring lupa Lupa. ay maliit na Yeah. at kaya hindi na gaanong malaki yung nakukuha nilang mga income mula sa pagsasaka. At dahil yan, ang mga kabataan mas gusto nilang pumalaot doon sa mga trabahong maliban sa pagsasaka. Yeah. At kapansin-pansin yan sa mga universidad, kukunti na lang talaga ang kumukuha ng agriculture course. At sa pangyayaring yan, yung ating mga kabataan ay karaniwan nagmamigrate na from the rural areas To going urban. to urban areas na Yes. kasi doon yung may maraming opportunity Yes. na maibibigay no ang ating sosyedad, ang ating community. And then, part din po nito, sir, is yung ating farmers ay tumatanda na rin. Aging yung farmers natin. Totoo yun, sir. Oliver. Oo. Based on the latest survey, it came out to be ang average age ng ating mga farmers ay 57 to 58. So matatanda na. Pa-senior na, At sir. ang worry natin ngayon kasi yung food security kailangan ma-maintain yan at ma-sustain. Kailangan may susunod na mga kabataang mag-i-involve or mag-i-engage sa farming. So, yun ang challenge na kinakaharap ngayon ng ating Na-mention nyo kanina, sir, yung youth migration. Ito naman dun, sir, sa declining employment, sir, number of employed Filipinos in agriculture sector sank to 9.98 million in 2018 base po sa data ng PSA. With this, sir, may panawagan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sir. Oo. Alam mo, kailangan ang yung workforce sa agriculture ma-maintain din. Yes. Kasi lalo pa tumataas yung ating demand sa pagkain. At siyempre, ang susunod na mga lahi na mga klase ng mga farmers na papasok ay dapat equip ng kaalaman sa pagsasaka. At yan nga ang challenge ngayon sa ating agriculture sector, kung paano yung mga kabataan ay maingganyo natin na magpatuloy sa pagsasaka at makamit natin yung food security na inaasam natin taon-taon. Ang isa pong challenge din ni ating Pangulong Marcos, sir, is hindi lang yung pag-increase ng farm yields, pati resilience in the face of climate change. So, dito pumapasok sa ETI, sir. Oo. Kaya nga may mga bagong teknolohiya tungkol dyan at may mga ini-introduce na mga bagong breed na mga varieties na kung saan kayang mag-tolerate ng mga klima na pabago-bago sa saan mang panig ng ating bansa. Opo. Sir, ano yung mga programa natin para sa young farmers po? Isa-isahin natin ito, sir. Marami yun, Oliver. Isa na nga dyan yung, siyempre, aside dun sa mga pagsasanay na ibinibigay natin sa ating mga kabataan, kasi itong mga kabataan natin ay kailangan ma-update din ng mga kaalaman tungkol sa maraming bagay, especially sa pagsasaka. At para maingganyo natin sila, na meron kaming mga internship programs. Okay. International at local. Sige, mamaya in detail puntahan natin yan, sir. Opo. Meron din kaming mga siyempre scholarship grants para sa kanila at ang iba nga ng mga kabataan ay taon-taon meron kaming i-expose doon sa ating mga LSA. Okay. Na doon on-site talaga yung training, sir. Oo, ay matutunan nila yung actual na pagsasagawa ng mga food production activities ng ating mga farmers. Sige. Sir, yung na-mention po ninyo kanina, unahin natin, sir. Training programs. Ano po itong mga training programs na pwedeng ma-avail ng ating mga kabataan or binibigay ni ATI sa ating mga kabataan? Ang ating mga kabataan kasi, nabilong yan sila dun sa rural-based organizations. RBOs. Farmers, RBO, farmers, rural women, youth kasama na doon. Okay. At meron din tayong naka-assign na mga focal person dyan na siyang nag-handle ng mga kinakailangan mga pagsasanay ng ating mga RBOs. In particular, ng mga kabataan. At kung kaya't sinasama din namin sila bilang participant sa mga klase-klase na mga pagsasanay na ibinibigay natin taon-taon. At yun nga, sa iba nga nating scholarship at mga programang binibigay sa kanila,
may ano talaga, may mga specific na mga program For the youth. for the youth na talagang sila yung ating pangunahing prioridad na binibigyan ng mga slot na yon, kagaya ng mga scholarship, yung internship program sa mga kabataan yun. Sir, napansin ko lang, di ba, na-mention natin kanina, aging po yung ating mga farmers. Ang nangyayari po kasi, merong mga instances na parents, farmer, and then yung bata, parang naisip niya pumasok into agripreneurship. So, kung ano yung mga produkto ng parents niya, i-develop niya into a business para, kumbaga, sila na mismo yung magpapalago ng kanilang negosyo. Ano po yung mga training programs natin under the agripreneurship? Kasi marami yan. Isa na dyan yung mga tungkol sa agripreneurship na kung saan maraming mga training courses na nakapaloob kagaya ng farm business school. So, business na talaga siya, sir. Even sa financial literacy, itinuturo natin kasi yung mga farmers natin kailangan din matuto ng financial literacy kasi ang pagsasaka din ay negosyo din eh. Nakasanayan nila, sir, na walang mga ganitong So, here comes ATI, tinetrain yung mga youth to develop na mga farmers ay maging negosyante po talaga. Yes, dapat sana ganoon. Ano po yung mga iba pa po? Farm record keeping. Yes, very important ito, sir. Oo, project proposal development. At yun nga mga interns natin, ibalik ko lang doon sa ating mga interns. Bago sila makatapos ng programa na yan, part yun ng kanilang mga trainings na kakaharapin or aatinan. Kasi right after they graduate from that program, each of the beneficiaries of these internship programs, either international or local, they're assured of 150,000. 150,000 from ATI, sir? Yes. Wow. Such amount they can use in the project that they intend to do after they graduate. So, sila rin yung gumawa ng project proposal. Kaya tinuturuan sila ng project proposal. Opo. And then, meron din, entrepreneurship. Opo, meron din, sir, partnership ninyo with Go Negosyo. Ito po, may mentor dun sa kanila. Actually, marami kaming partnership. NGOs. Yes, oo. And even with DOT. Okay. With the RFO and DTI. Yes, DTI as well. In fact, 3 weeks ago, we were in Cebu and we brought with us the illicit products coming from Treasures of Socks. Yeah, that's the Treasures of Socks. And then the following week, we also were involved in Makati, also promoting the same LC products of our LC cooperators in Regional Plus Farm. Sir, aside sa agripreneurship, dinedevelop din po yung leadership and management skills ng ating mga kabataan. Ano pa po yung under the social technologies po? Oo, alam mo, kailangan nila. Very important ito, sir. Mga bata, ang leadership skills nila dapat ma-develop nila. Mabigyan din ng atensyon. At kaya nga, isa na siguro dyan, pwede nating ma-mention yung mga klase ng mga training na ibinibigay natin yung sa leadership and management, team building, and organizational development na ibibigay po natin yan sa kanila. At especially sa grupo ng 4H in particular. 4H. Common yun ng mga ano itong 4H, sir? Ito yung grupo ng mga kabataan na malaki yung kanilang involvement sa komunidad. At taon-taon marami kaming mga gawain na kung saan kasama sila. Nagkakaroon tayo palagi every year ng mga provincial youth convention, meron namang regional, and then later on, within the year also, merong national 4H conventions na nangyayari. So, hindi lang sa ATI ito, sir, na or ATI ba itong 4H na groups? Sa ngayon, under ATI siya, sir. Malaki ang part ng ATI sa youth development. So, in school and out of school youths, pwedeng sumali po dito sa ating 4H. Sir, dito naman tayo, punta tayo. Digital Farmers Program or DFP. Alam natin ngayon na may mandato ang ating Pangulong Marcos na venture into digital. Hindi lang sa four corners ng opisina, dapat digital na po tayo. So part din po, digital farmers na pinopromote natin. Ito yung latest na pinagkakaabalahan ng aming ISS staff sa pamumuno ni GL. At dito kasi, in partnership with Smart
ito na activity namin kung saan tinuturuan natin kasama ang tatay or lolo at nung anak or pamangkin sa parang tuturuan sila kung paano ba manipula ng kanilang mga smartphones and everything Okay. para somehow matuto rin yun sila kapwa sila nung paano gagawin yung mga food production na may kasamang mga modern gadgets, Yes. no? At itong DFP natin, iba-ibang level ito eh. Until umabot sila doon sa entrepreneurship din. Okay. They sell their products Online. online. Oh, Nakakaabot na sila na ganun na level. So that even the farmer himself, even how old he is, matututong gumamit ng mga modern gadget to also promote their own products together with the Kasi young pinopromote din natin, sir, farmers. smart agriculture na rin. Meron diba? mga terms sa agriculture na ang gamit na lang or may mga program sa agriculture ginagamit ay mga digital. Example, paano gamit yung mga drones, advantage sa technology, mga ganun po. Kasi napapadali ang kanilang farming activities using this gadget and other farm tools na napaka-moderno na. Mas mabilis, cheaper, and then, especially in the marketing side, malayo yung abot ng kanilang promotion ng kanilang mga product. Sir, number 2 po na na-mention po ninyo kanina is yung international exchange programs. I think ito po ay isa sa mga magandang ibenta sa ating mga bata, sa kabataan, sa youth. Sige po. Kasi itong exchange program natin, local or international, Okay. maganda siyang exposure sa mga kabataan para somehow they'll be encouraged to go into farming. At dito, kasi, aside sa natututo sila, parang may honorarium na nare-receive every month. And then, especially sa local, kung saan namin sila dinadalang LSA, mismo yung LSA owner o operator, nakakatanggap din ng financial na tulong mula sa gobyerno, buwan-buwan, until matapos yung mga bata sa kanilang pagsasanay doon sa kanyang farm. Sir, these are for agriculture courses lang? Yung mga kumukuha ng agriculture courses? Actually, ang iba nga hindi. Kasi basta importante, you belong to the young group. Like, sa 4-H, ang requirement is for as long as you are 18 to 30 years old. So, either you are an agriculture student or graduate, kung hindi man, okay din. Sir, meron doon tayo sa international programs natin, sir. Meron Taiwan and merong Japan and Israel. Paano po? Lately, we also had engagement with Israel, and for now, we already have endorsed about ilan yung GL? 5 or 10 individuals, and we will just wait for the central office how many will be the final number that they will allow from Region 12 to join the internship program for Israel. Israel ito, sir? Yes. And then in the previous years, pero may nakapadala na rin. Marami na, Oliver. Marami na to Taiwan and Japan. Ano kayo? Marami na tayong graduates. Ano yung, sir, mga, diba, syempre, pagbalik nila dito, ano yung dapat nilang gawin? Kailangan ba nila mag-resource speaker na i-share nila yung knowledge nila? Ano po yung... ang iba, Oliver, pagbalik nila, may kontrata yan eh. So, some of them... Dapat mag-serve ka. Serving as a resource person ng ating mga pagsasanay. At siyempre, busy na rin sila sa kanilang mga planong ginawa na kung saan they also finance them to implement the plan that they had submitted to us. Sige, sir. Isa-isa natin, sir. Yung Taiwan muna tayo, sir. Sa Taiwan, ano po yung mga requirements and then ano yung kumbaga saan siya naka-focus? Yung ating Filipino Young Farmers Internship Program in Taiwan, ang acronym nito is FYFIPT. Okay. Siyempre, you should be at least 20 to 35 years old. Okay.
beyond that ay hindi na talaga pwede. At siyempre, pag nandun ka na, you'll be exposed to an agricultural and fisheries farming activities doon sa Taiwan. And you'll be staying there for at least 11 months. Okay. And then when you come back, of course, we expect you to also share what you learned from Taiwan. Isa na yun. And then, aside also from providing you the financial support for you to also continue engaging in farming by implementing what you plan base dun sa ginawa mong action plan, we sometimes, when we regularly call them up also for a meeting or what, or as a resource person of the training that we're giving to our stakeholders in Region 12. Kailangan ba sir college graduate o pwede yung out of school youth? Mayroong out of school youth. And in for Israel, yun ang medyo sila. Sige sir. Israel muna. For Israel, talagang graduate na ng agriculture. Ano po sir? Philippine-Israel Internship Program. Sige po. Itong Israel, yon sinasabi, ang tawag dito is Philippine-Israel Internship Program. Very clear yung instruction from them that those that will qualify should be a college graduate. Okay. College graduate na talaga. Ang hinahanap nila. Okay, knowledge transfer talagang importante dito, sir. Oo. Libre lahat, sir. May sweldo pa sila, may allowance ba sila? Paano yung nito? May counterparting na mangyayari. For the beneficiaries, they will shoulder the airfare going and papunta pabalik. Pabalik sa Israel. But when they are there, they'll be receiving monthly stipend. Parang honorarium from the sponsoring company or what? LGU ba doon? 80,000, sir? At least 80,000. The list is 80,000. If you convert that into piso. So, that's it. And probably even beyond 100,000. Depende sa and then sponsoring advantage talaga ito, sir, sa mga scholars natin. Pagbalik dito, tinuturo nila sa ating mga kabataan. And then, ma-encourage din yung ibang kabataan to venture into farming kasi malay mo sila naman yung padala this year, sir, meron na, papadala na tayo. For Israel, meron na. Nakasampu na yung ating in-endorse doon sa central office. And because in total, I think about 50 to 55 individuals are allowed to go there. In the country. And hopefully, in the country na yun, sir, yung 50. Yes. Okay. All that we've endorsed to Manila will be considered this year. Sige po. Doon naman, sir, number 3 natin, scholarship grants. Educational grants for extension workers. Ito naman, EDGE. Agri ang tawag namin dito. Okay. Okay. Marami na ating mga scholars dito. And marami na rin college ito, sir. College. Yes, Oliver. Oo. And agri-related courses lang yung pinagkukuha kasi yun lang po pwede sa programa sa AC Agri. Ano itong mga agri-related courses, sir? Baka, basta ito. Siyempre, yung BS Agriculture. Horticulture, agronomy. Isinama na rin dyan yung ABE. Yung Agricultural Biosystems Engineering kasama rin. Pati VetMed, DBM kasama na rin. Pwede rin. So, marami namang kursos sa agriculture kasi. So, those are just some of the courses that we require them to enroll with. Bago lang itong Easy Agri program natin, sir. Actually, matagal na to. Okay. Dati, iba yung pangalan niya. But lately, that's the latest program that we offer, yung Easy Agri. At yung sinabi ko kanina, marami na tayong graduates niyan. Yes. At may mga ongoing pa na mga Easy Agri scholars na tinatapos yung kanilang magkano yung matatanggap nila, sir? Under this program? Direct ba sa school or sa estudyante? For now, 6,000 a month, yung monthly stipend nila. Okay. And then, yung thesis nila ay ipa-finance din ng ATI. Okay. Ganon din sa ibang scholarship natin sa masteral at doctoral. So,
sa mga college students, yun nga, ang basic na mga support that we give them. 17 graduates, sir. Batch 1 natin. Oo. Other, ano naman, sir, yung na-mention natin kanina, for college po ito. For master's degree and doctorate degree, ito naman po yung EDGE. EDGE. We call it Educational Grants for Extension Workers. So, by the title alone, it means it's only for our agricultural extension workers. Pwede ba, sir, na graduate na ako, beneficiary ako ng EC Agri, pag-graduate ko ng 4 years, gusto ko mag-masteral, apply ulit ako for EDGE? Pwede rin. Pwede ba rin? For as long as you agriculture-related pa rin. Qualify for the EDGE, just because sa EDGE kasi, you should be at least 2 years in a permanent personnel of the LGU. Okay. Para sa isang sa Municipal Agriculture Office. Even mga professors from the SUCs po pwede rin. Sir, balikan ko lang konti dito sa scholarship grants natin. Kasi di ba ang kailangan is students naka-enroll related sa agriculture. Sapat ba, sir? Meron ba tayong mga sa mga SUCs or mga colleges natin, private man, sapat ba yung mga courses natin on agriculture? Meron ba talagang Marami nag-offer. Marami, especially ang USM. Kabakan. Even SKSU of Tacurong City. Okay. And even the SONAS, now called the Surala State University, they have plenty of agriculture-related courses. Gensan, MSU. Even in Gensan, ang MSU. North Cotabato, sir, marami ata. CFST. CFCST. Cotabato City State U. Okay. MSU Maguindanao. Mga ganon. Even MSU Marawi. Ang enrollees lang talaga natin ang nagkaka-answer. Ang enrollees lang ang medyo mababa yung numbers natin. Kasi yung mga bata ngayon, it's more on ang kanila, nursing. Yeah. So we encourage the youth na talagang mag-enroll into agri program kasi napakaraming programa ng gobyerno na para matulungan kayo, libre, may allowance, mga ganyan. Meron din po, sir, number 4, learning sir, organic farming pala muna tayo. Specific program para sa ito yung organic local farmer. Bago ito grants natin para sa kanila. Okay, local. At parang pareho din nung international. Okay, pero dito siya. Close to our, let's say, cooperators or owners in the region. At tatanggap din sila ng monthly stipend. Okay. Yung mga bata plus the LSA owner. Ganon. So, there, the scholar or the youth will learn from the LSA owner kung ano yung mga biases niya doon, yung mga farming activities na ginagawa niya. So, basically, actual na matututunan niya ang farming. Pwede na siya, pagtapos na nito, maging negosyante na siya sa sarili niya. Expectedly, Oliver. Ganun ang mangyayari. Doon naman tayo, sir. Learning hubs and product centers for young agripreneurs. Kasi di ba, naturuan na natin sila na develop na nila yung mga products. Ito, minamarket na natin siya na mas mahal yung mabenta nila and then mas maganda yung quality, packaging, etc. Ano po ito? Learning hubs. Halos lahat ng mga ATI centers. Meron kaming 4H learning hub. Okay. Meron tayo dito sa atin, sa center. At yung learning hub na yan, 4H learning hub, ay inaalaw namin yung mga products ng mga ating mga kabataan na i-display doon at pwedeng doon nila i-benta yung kanilang mga produkto. And not just the 4Hers, but even mga RIC or any groups ng mga farmers na meron silang gustong ibenta, pwede nilang ilagay doon. Sir, in Region 12, ano yung mga notable natin, sir, na products na develop ng ating youth? Meron ba tayong mga products? Meron akong ma-remember doon sa Antipas. Okay. Gumagawa sila ng chocolate. Nakalimutan ko yung pangalan nung puro babae, magkapatid nga eh. They're into chocolate making. Okay. And then namamarket na natin ito, sir, Yes. national. International pa nga eh. International. Because they're selling it also online. And some customers are also buying from them outside the country. Meron din, sir, sa Sultan Kudarat, I heard meron doong... sa may bagong bayan, yes. Is producing yung mga chips. Okay.
selling it locally lang, Mm. pero somehow is earning from it. No? Mga ganon. Na mga, So talagang mag-engage na talaga sila, maging agripreneurs na as sila. early as Yeah. mga ganon, while they're young, Mm. they should start venturing into not only farming but even into selling also their produce, semi-processed or processed talaga. Pwede rin ba, sir? Kasi more on tayo, mga farmers. How about sa fisher folk natin, sir? Hindi kami Inland fisheries, sir. hindi kami masyado yan because when we talk about fishing, it's the domain of the BIFAR na. sa BIFAR na. Kaya hindi kami masyado nag-i-engage doon sa bagay na yan. Apo. Sir, medyo nauubusan na tayo ng oras na bilisan natin konti. Meron tayo, sir, free online courses naman para sa ating mga kabataan. Paano po sila makaka-avail nito? Marami na tayong Oliver, mga e-learning courses. Okay. And so, if they want to learn, even without coming to ATI, they can learn through online courses that we offer. Okay. Sa ngayon nga, meron tayong 76 free online courses. Wow. At as soon as they complete the course, nata-download nila mismo yung certificate nila. So, pwede itong attachments. Okay. So, even before they graduate, they get, sabihin na, iba nga, kaya nilang, nung mga OJT namin, mga 10 hanggang 20 certificates. And then, so they can use that when they apply after they graduate. And then, knowledge na rin nila yun. 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 So, doon, mag-enroll lang sila, and then if they want to finish it as soon as possible, depende sa kanila because yung ating online courses, at your own pace, yun yung bang, kung gusto mong matapos agad, depende sa'yo. If you want to finish it in 1 month or several months, depende sa'yo. Kasi pwede mong balik-balikan yung mga modules na nandoon na, by module kasi siya So you have to complete the course before receiving the corresponding certificate of completion. Maganda na to, online na rin talaga ang farming. Kailangan na meron kang signal, internet signal. Tapos dapat tapusin mo talaga. Tapusin talaga. Opo. Sir, next po is yung Urban Agriculture Program natin. Alam natin ngayon, na-mention na ninyo kanina na from rural areas lumilipat na to urban. Ano yung pwedeng gawin ng ating mga kabataan once andun na sila sa urban areas na gusto pa rin nila mag-engage into agriculture? Siyempre, may mga kabataan namang innate sa kanila, di ba? At saka nasa urban areas sila. Wala naman silang farm sa mga rural areas yan. Mga rooftop so, lang So, even in urban areas, they can engage in farming by implementing the urban agriculture gardens. So, doon, especially kung vertical garden yung iniisip nila, gusto nilang matutunan, matutulungan namin sila. And then, even in a limited space, they can produce crops. Because sa urban gardening kasi, it doesn't need wide and, big farms to do that. So, even in limited space, pwede ka makaproduce ng crops. Especially, mga vegetable crops. Sige. Sir, medyo naubusan na po tayo ng oras before we end. Baka meron pa po kayong mga programs na gusto pa pong i-share sa ating mga viewers po. Yung ating mga kabataan in particular, sa ngayon pa lang, i-encourage ko kayong maging aktibo sa inyong komunidad. Why not join the Forage Club? Because in the Forage Club, you will learn a lot from our forage coordinators, and because ETI is supporting these groups, yung Forage Club, please try to contact your local forage coordinator and join this club because I am sure that you will receive a lot of help not only from ETI but even in other agencies and even in the private sector. So, contact lang sila, sir, dun sa RBOs natin. Kasi bawat munisipyo at city merong forage focal or coordinator. Age, sir. Age limit natin. Normally kasi, sa ngayon, may bago ng
Guidelines? tungkol dyan. Forest Club will allow 7 until 30 years old As young na as maging 7 membro. years old, As sir. early as 7 years old. Hmm. Basta single. Okay. Single. Oh. And then, yung members natin, sir, nationwide ba ito? As of, may data po tayo? Nako, ang laki na. Ang alam ko is more than 63,000 na. As of 2022. That's 3 years ago. So probably, by now, it's probably 65,000. 65, mga nasa 70, more than 100,000 na po ito. Sa latest natin na data. Sige po. Sir, unless meron pa po kayong ibang announcements before we end our program po. Yun na lang siguro ang ating mga kabataan napaka-importante sa sosyedad. And we need to teach them so that when they become old, when they become mature people or parents, magiging sila, model parents din, no? Sa pagiging modelo kasi you start from your childhood hanggang ikaw ay maging tatay, maging nanay. And then ma-develop mo na talaga yan. Sir, paano you're part of the effort in securing food security sa ating bansa? Sir, paano po nila makokontak ang ATI Region 12 po? Meron kaming contact numbers na pwede nilang puntahan sa ating Facebook website RTC12 okay .dcc@ati.da.gov.ph. Okay. Sa FB page, just type Agricultural Training Institute Region 12 kasi maraming ATI from regions 1 to 13, but ours is ATI Region 12. All over social media, meron din kayong Instagram, may YouTube, Instagram, may Twitter, at ATI RTC12. Follow po natin. ATI Agricultural Training Institute. Follow po natin ang ATI sa ating mga kabataan para maka-avail po tayo ng mga programa at serbisyo nila. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat din, Oliver. Maraming salamat po sa ating guest, si Sir Jesse Beldia, ang OIC Center Director ng ATI RTC12. Sa ngalan ni Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Sir Jen.